Pangalawa po mga kapatid sa Islam na ibig sabihin sa tawakkal na dapat natin unawain ay ang at-tawakkulu huwal iktifa'u billahi wahda. Al-iktifa'u billahi wahda, ang ibig sabihin daw ng tawakkul ay siya ang pag-asa lamang kay Allah. Pag-asa lamang kay Allah, pananalig lamang kay Allah, huwag na sa iba. Ibig sabihin, sapat na ang Allah sa iyo. Sapat na ang Allah sa iyo, hindi mo na kailangan ang iba. Kahit anong kailangan mo ay sapat na ang Allah na lalapitan mo sa Kanya. Sapat na ang Allah na aasahan mo, sapat na ang Allah na pananaligan mo. Pagkatapos mong naunawaan ang ibig sabihin ng tawakkal na number 1, ang number 1 ay naunawaan mo na ang Allah pala, kailangan pala, tiyakin mo ang paniniwala mo na talagang may Allah, na nag-iisang naglikha sa lahat ng bagay. Kaya nag-iisa siyang namamahala sa lahat ng bagay. Kontrol niya ang lahat ng nilikha niya. Kung ano lang ang gusto niya ay yun ang mangyari. Ang hindi naman niya gusto ay never mangyari kahit ano pa ang ginawa natin. Tapos nagbigay doon ng mga proof na talagang tunay ang sinasabi doon. Kaya ngayon sa pangalawang ibig sabihin ng tawakkal ay umasa ka lamang kay Allah at manalig ka lamang kay Allah, wag na sa iba. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah verse 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Wakafa billahi wakila. Wakafa billahi wakila. Sapat na ang Allah na panaligan. Sapat na ang Allah na panaligan, sapat na ang Allah na paubayaan natin sa ating mga sarili, sapat na ang Allah na hihilingan natin sa ating mga kailangan, sapat na ang Allah na pananalanginan natin, lahat ng kailangan natin ay sapat na ang Allah, no need na ang iba kasi wala rin silang magawa sa atin. Kahit minsan ay nakita natin na tinulungan nga tayo ng tao, pero sa akala mo ba ay matutulungan ka ng taong tumulong sa iyo kung hindi po nagpahintulot ang Allah? No. Hindi ka niya matutulungan kung hindi niya linagyan ng awa ang puso ng taong tumulong sa iyo. Ganon din pa pag may nangaway sa iyo o nagsira sa iyo. Sa palagay mo ba ay masisiraan ka niya kung hindi po mahintulot ang Allah? Hindi. Hindi ka niya masisiraan. Yun ang unang pag-unawa na maniwala tayo na hawak ng Allah ang lahat ng bagay. Nasa kamay niya ang lahat ng pangyayari. Lahat ng nilikha niya ay nasa kamay niya, siyang nagdedesisyon. Kaya wakafa billahi wakila sa Suratul Ahzab verse 3. Sapat na ang Allah na panaligan. Sapat na ang Allah na pagtiwalaan. Sapat na ang Allah na hilingan. Sapat na ang Allah na lapitan. Lahat-lahat ng kailangan natin. So yan po ang pangalawang ibig sabihin ng tawakkul. Pangatlong ibig sabihin ng tawakkul ay at-tawakkul huwa at-ta'alluq billahi wahda wa adamul iltifati li ahadin siwa. Ang tawakkul ay siya ang ta'alluq billahi wahda, ang koneksyon kay Allah na nag-iisa. Sa Kanya lamang nakakakonik ang puso mo. Yung hindi mawala-wala sa puso mo, yun ang ta'alluq, nakatali sa puso mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakakoneksyon lagi. Hindi mo siya makalimutan, lahat-lahat ay hindi mawala sa puso mo. Siya lamang na nag-iisa ang nakalagay sa puso mo. Hindi ka umaasa sa iba, wala kang iniisip na iba, basta ang Allah lamang ang nakatali sa puso mo, nakalagay sa puso mo. Wa adamul iltifat li ahadin siwa, at hindi ka na lumilingon sa kahit sino. Kahit sino ay hindi mo na sila pinapansin kasi naunawaan mo na wala rin silang magawa sa iyo. Ang ililingon mo lang sa kanila ay tutulungan mo sila kung ano ang obligasyon mo kay Allah na para sa kanila. Kung anak mo sila ay alagaan mo sila, ikakaawa mo sila, gagawin mo ang obligasyon mo kay Allah para sa kanila. Kung magulang mo sila ay ganun din, kung kapatid mo sila ay ganun din, kung mga estudyante mo sila ay ganun din, gagawin mo ang obligasyon mo as a teacher. Kung doktor ka ay gagawin mo ang obligasyon mo as a doktor. Kung nurse ka ay gagawin mo ang obligasyon mo as a nurse. Pero
ang pag-asa ng puso mo ay doon nakakonek kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-asa ng puso mo na hindi ka mapipinsalaan, hindi ang pag-asa ng puso mo na makukuha mo ang plano mo, ang gusto mo, mga pangarap mo sa buhay ay doon nakakonek kay Allah at wala kang ibang inaasahan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito na sinabi ng Allah sa Suratul Talaq verse 2 to 3. Sabi niya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ang verse na ito mga kapatid ay binanggit dito ng Allah ang gantimpala ng taong natatakot sa Kanya, umaasa sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Sinabi niya, sino man ang taong matakot kay Allah o natatakot kay Allah. Sino man ang tao na ang kalagayan niya ay natatakot kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos niya at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Anong gagawin ng Allah sa kanya? Yaj'al lahu makhraja, ay gagawin niya para sa kanya ang solusyon ng lahat ng kanyang suliranin. Kung ano man ang suliranin mo, pangarap mo ay ibibigay niya sa iyo ang daan. Bibigyan niya sa iyo ang daan para umabot ka sa pangarap mo. Basta lang matakot ka kay Allah, sundin mo ang mga utos niya at iwasan mo ang kanyang mga ipinagbawal. Yun ang tinatawag na takot kay Allah. Ano pa ang reward mo dito sa dito sa daigdig? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, at bibigyan niya ng kabuhayan sa paraan na hindi niya inaakala. Masya Allah. Bibigyan niya ng kabuhayan sa paraan na hindi niya inaakala na makukuha pala niya mula dito. Hindi mo na expected na manggagaling doon ang kabuhayan mo. So yun naman ang ipinagsisikap natin mga kapatid, na ang kabuhayan. Gusto natin maganda ang kabuhayan natin, hindi tayo umaasa sa iba, ganon. So ang Allah na ang bahala magbigay sa iyo ng kabuhayan na hindi mo na expected. Umasa ka lang kay Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, sino man ang umasa, manalig kay Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ, ay siya na Allah ay sapat na para sa kanya. Kung mananalig ka kay Allah, ngayon ay ang verse na ito mga kapatid ay iniimbitahan tayo ng Allah na manalig tayo sa Kanya. Huwag tayo manalig sa iba. Huwag na tayo umasa sa iba. Kasi wala ring mangyari, maliit man o malaking pangyayari dito sa daigdig ay si Allah ang nagdedesisyon. Siya ang nag-aasikaso sa atin. Siya ang namamahala sa atin. Wala tayong pwedeng gawin kundi siya lamang. Sino man ang magtiwala, manalig kay Allah ay sapat na sa kanya ang Allah. Hindi mo nakakailanganin ang iba. Kung ano man ang naging daan, ayon ay binigay ng Allah na daan. Huwag ka umasa at huwag mo paniwalaan na ang nagtulong sa iyo halimbawa ay ang dahilan. Tinulungan ka ng doktor, huwag mo paniwalaan na ang doktor ang tumulong sa iyo, kundi ang nagtulong sa iyo ay si Allah. Tapos pinaisip ka lang niya sa doktor. Pinaisip niya halimbawa ang tamang gamot na igagamot ng doktor sa iyo. Tulad halimbawa din, pag may natutunan ka na bagong kaalaman, ay huwag mong isipin na ang nagturo sa iyo ay ang teacher. No. Ang nagturo sa iyo ay si Allah. Pero ginamit niya ang teacher, ginamit niya ang ustads. Tulad halimbawa ngayon, lahat ng naririnig natin dito sa madras natin, online madras, ay ang Allah ang nagbigay ng daan na kung i-record sa inyong mga puso, ma-record sa inyong mga memory at hindi na makalimutan at ma-apply niyo ay ang Allah ang nagturo sa inyo. Ginawa lang niya tayong dahilan. Kaya innallaha balighu amrihi, sa katotohanan ang Allah ay
i-implement niya ang gusto niya. Nagtalaga ang Allah na kung ano man ang nais ng Allah ay i-implement niya yan. Walang pwedeng magsabing hindi yan pwede i-implement. Kung ano ang nais gusto ng Allah ay tiyak na i-implement niya yan. Walang makakahadlang. Kaya maniwala ka kay Allah, magtiwala ka sa Kanya. Kasi kung nais niya na ibibigay sa iyo ang pangarap mo ay walang makakahadlang. Siya ang mag-implement dyan kung ano ang gusto niya. Kaya lumapit lang tayo sa Kanya at magtiwala. Doon tayo humiling sa Kanya. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Sa katotohanan ay ginawa ng Allah sa lahat ng bagay ang katapusan. Mayroong takdang oras na matatapos ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay dito sa universe. Dito sa sanlibutan, mga kapatid, ay may katiyakan na katapusan niya. May katapusan na tiyak na doon tatapos. Tulad halimbawa ng mga edad natin, ay tiyak na nakalaan kung saan magtatapos. Kailan siya magtatapos? Sa 21:30 ba? O sa before 21:30? O ano dyan? Ganon din ang sakit natin. Pag nagkasakit tayo ay talagang i-implement ng Allah na magkasakit tayo kasi gusto niya na magkasakit tayo dahil mayroon siyang malaking purpose. Pero may hangganan. Kahit anong iniinom mo na gamot, pag hindi pa dumating ang nakatakdang oras na gagaling ka, hindi ka gagaling. Kasi sabi ng Allah, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Sa katotohanan ay linagay ng Allah sa lahat ng bagay ang katapusan niya, ang dulo niya. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay may dulo. Tulad din ng mga trabaho natin ay may dulo yan. Nakikita naman natin yan, di ba? Ang mga nakaupo sa presidente ay may dulo. Kahit anong power mo ay mayroong kang term. Yun ay nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. May katapusan, may dulo ang lahat ng bagay. Kaya hintayin lang natin, halimbawa kung ang hawak natin ay biyaya, ay maingat lang tayo. Kailangan natin gampanan ng maayos ang tungkulin natin dahil mawawala din yan sa atin. May dulo yan. Kung ang napapalooban naman sa atin ay mga pagsubok, ay relax lang tayo dahil may katapusan din yan. Walang nagkasakit na hindi gumaling. Kung hindi ka naman gagaling at yun na ang nakalaan sa iyo na ikakamatay mo, ayun ang desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nagdedesisyon. So, wag po natin kalimutan na lahat ng trabaho ng Allah ay punong-punong awa para sa atin. Punong-punong may kasabay na malaking awa para sa atin. Punong-punong mga matataas na purpose na ikakabuti nating lahat. Kaya wag tayo magtampo kay Allah. Wag tayo mag-bad thinking. Maniwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng ginagawa niya sa atin ay para sa ikakabuti natin dito sa daigdig at lalo na sa kabilang buhay, subalit hindi natin nauunawaan. Pag hindi mo nauunawaan ay maghintay ka lang kasi i-guilty mo ang isip mo na hindi nagkakaunawa. Hindi mo nauunawaan ang lahat ng pangyayari. Basta magtiwala ka lang na may purpose ang Allah na ikakabuti ng tao. Pang-apat na ibig sabihin ng tawakkal, mga kapatid, ay at-tawakkulu ala Allahi huwa i'timadul qalbi ala Allahi wahda wa nafyu ma siwah lianna Allah wahdahu biyadihi maqalidul umuri kullaha. Qala ta'ala fatawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin. Ito na ang pang-apat na ibig sabihin ng tawakkal, na ang tawakkal kay Allah ay siya ang pananalig ng puso kay Allah na nag-iisa. Kailangan manalig ang puso mo. Umasa kay Allah. Saan ka aasa at paano ka aasa? Aasa ka po na makukuha mo ang pangarap mong mabuti at walang mangyayaring masama sa iyo. Dahil
pangangalagaan ka ng Allah kasi alam mo na naniniwala ka naman kay Allah. Ilang beses nag-promise ang Allah na basta lang matakutin ka sa Kanya ay siya na ang bahala sa'yo. Siya na ang bahala sa'yo. Aalagaan ka niya laban sa mga makakapinsala sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kayamanan mo. So manalig ang puso mo. Yun ang pang-apat na ibig sabihin ng tawakal, na sa Allah lamang manalig ang puso ng mananampalataya. Wa nafyu ma siwahu, at tanggalin mo na ang maliban sa Kanya. Tanggalin mo na sa puso mo ang maliban kay Allah. Bakit? Kasi ang Allah ang nag-iisang may-ari at may hawak sa lahat ng susi ng mga bagay. Lahat-lahat ng mga bagay ay saan ang susi niya? Sa kamay ng Allah. Hindi masusihan, hindi mabuksan ng kahit sino. Ang gusto mo kung hindi magpahintulot ang Allah. Kaya lumapit ka lang kay Allah at manalig ka sa Kanya, wag ng iba. Tanggalin mo na sa puso mo. Tanggalin mo na sa kalendar mo, halimbawa. Sabi niya, fatawakkal alallah. Kaya manalig ka kay Allah. Fatawakkal alallah, manalig ka kay Allah. So, kaninong trabaho ang tawakal, mga kapatid? Trabaho ba ng dila? Hindi. Trabaho ba ng kamay? Hindi. So, kaninong trabaho? Trabaho po ng puso mo. Trabaho ng puso mo yan. Innaka alal haqqil mubin, sa katotohanan ay ikaw ay nasa katotohanan na malinaw. Nasa malinaw na katotohanan ka. Sinasabi ito ng Allah kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Ang dala mo naman ay malinaw na yun ang totoo, at ang iba at ang dala ng iba ay mga ligaw. Mangkalaban mo ay mga ligaw ang kanilang katuruan. Ang kanilang mga pananampalataya ay mga mali. Kaya ikaw naman ay malinaw na nasa katotohanan ka. Ang dala mong katuruan ay katotohanan dahil galing sa katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Manalig ka lamang sa Kanya. Mahanap po natin yan sa Suratun Namal verse 79, na ang laman ng verse na ito ay pinagutusan tayo manalig lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na pag alam natin na nasa tama tayo at ang kalaban natin o di kaya at ang iba ay hindi nasa tama. So dito lang muna tayo hanggang, mga kapatid, 4 lamang ang pinagkasyahan ng oras natin. Inshallah sa next ay tatapusin natin ang 6 na ibig sabihin ng tawakal alallah. Maraming salamat sa inyong lahat. Biyayaan nawa kayo ng Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.